Habang mas malalim ang paghukay sa kaso ni Yumanglong, lalo itong nagiging nakakagulat mula sa kakaibang paraan ng pagbigkas ng mga tao sa 798 Art District hanggang sa mga personal niyang gamit na sinasabing nakadisplay na ngayon sa isang museo at ang pinakahuli, ang tinatawag na Hell Diary na umunoy naglalaman ng buong salaysay ng kanyang pagkamatay. Lahat ng ito ay patuloy na nagpapalabo ngunit sabay ring nagpapabigat sa mga tanong. Sa episode sa araw na ito, susubukan nating siyasatin kung ano ba talaga ang nasa likod ng mga impormasyong ito. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa mga showbiz crimes, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para manatiling updated sa mga susunod na episode na aming inilalabas. Unahin natin ang tanong kung totoo bang nasa 798 Cube ang mga gamit ni Yumanglong. Para sa mga nag-aalala sa kanyang pamilya, ang pinakabagong impormasyon na lumabas ay nagsasabing ligtas ang kanyang ina at pinsan. May kumakalat na screenshot kung saan makikitang yakap ng kanyang ina ang memorial portrait ni Yumanglong habang umiiyak. Pagkatapos nito, kinumpirma rin ng pamilya na maayos naman ang kanilang kalagayan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang 798 Cube. Ayon sa mga impormasyong binanggit ng komentaristang si Lee Muyong, sinasabing may lihim na lagusan na nag-uugnay sa Bulgari Hotel at sa Chihaw Art Museum na bahagi ng 798 Art Zone. Katabi ng Bulgari Hotel ng Kunlun Apartments kung saan matatagpuan ang mga opisina ng Huayi Brothers. Bagamat hindi malinaw kung ano ang tunay na nangyari sa loob ng lugar, kapansin-pansin ang malapit na ugnayan nito sa industriya ng aliwan lalo na't ang Bulgari ay kilalang nagsisilbi sa mga personalidad mula sa showbiz. Matatagpuan din ito sa loob ng Gumao CBD, malapit sa mga embahada at sa Marangyang SKP Mall habang sa mas silangang bahagi naman ay naroon ang Tianyu Media. Sa madaling salita, ito ay isang lugar na puno ng mga artista at malikhaing individual. Ang Chihaw Museum of Art ay may 3 palapag sa itaas at 4 na palapag sa ilalim ng lupa. Ang kapansin-pansin, ang 4 na basement level na ito ay hindi pa kailanman binuksan sa publiko. Tanging ang 3 palapag sa itaas lamang ang ginagamit kaya't natural na lumilitaw ang tanong kung ano ang itinatago sa ilalim. May mga espekulasyon na ang mga underground level na ito ay maaaring ginagamit sa lihim na paghawak o pagpigil sa ilang celebrity. Dati nang binanggit ng psychic na si Ty William ang tungkol sa mga misteryosong bodega at basement. Posibleng ito raw ang tinutukoy niya noon. Kaugnay nito, matapos isiwalat ng British psychic ang sinasabing mensaheng ipinadala umano sa kanya ni Yumanglong, nagsimula raw siyang makatanggap ng mga mensaheng may pagbabanta. Bigla ring hininga ng YouTube ang kanyang account ng ID at 6 na segundong verification video upang maipagpatuloy ang kanyang live streams. Ayon sa kanya, muntik na siyang sumunod ngunit pinayuhan daw siya ng kanyang mga ninuno at ng kanyang guardian spirit na huwag ituloy. Dahil dito, nagsagawa siya ng isang huling livestream kung saan inanunsyo niyang titigil na siya. Sinabi rin niya na kung sakaling mabubura ang kanyang account, hindi na siya gagawa ng bago dahil ayaw na niyang makipag-ugnayan sa negatibong enerhiya. Marami ring netizen ang nananawagan sa kanya na huwag ibigay ang kanyang ID. Sa paniniwalang ang pagsisiwalat ng katotohanan ay nagdudulot ng takot sa mga taong may masamang intensyon at nais siyang patahimikin. May isa pang netizen ang nagsabi na matapos lumabas ang isyong ito, napansin ng ilang mapanuring tao na tila pinoprotektahan ng Bulgari ang 798. May mga hindi beripikadong ulat pa nga na nagsasabing ang Bulgari Hotel ay di umano'y binaklas na. Nang magsimulang tumuon ang pansin ng publiko sa 798, bigla namang lumitaw ang maraming boses na humihikayat na itigil na ang pag-uusisa at sinasabing isa lamang itong paglihis ng atensyon.
Ang ilan namang patuloy na nag-uusap tungkol sa 798 ay tinawag pang ang government troll. Kung wala naman talagang itinatago ang 798, hindi ba't mas makakabuti kung may mga sala na hayaan ang publiko na mag-focus sa isang inosenteng lugar? Bakit tinatanggal ang mga video tungkol sa 798 habang malayang kumakalat ang mga panawagang huwag na itong pag-usapan? Sa kulturang Chino, mahalaga ang feng shui at ang kahulugan ng mga tunog o homophones. Halimbawa, ang numerong 8 ay katunog ng fa na nangangahulugang pag-unlad o kasaganaan. Kaya't ang mga kombinasyong tulad ng 168, 8 o 88 ay itinuturing na maswerte. Ngunit ang 798 ay maaaring pakinggan bilang ku si ba na maaaring ipagkahulugang pumunta at mamatay. Dahil dito, may ilan na nagtatanong kung nagkataon lamang bang ginagamit ang 798 art zone sa ganitong simbolismo. Ang art museum sa lugar ay kilala rin sa pagpapakita ng mga obrang lubhang nakakabahala. Ayon sa ilang pahayag, ang mga exhibit na anyong balat ng tao ay sinasabing totoo at ang mga katawan ay tunay na human specimens. May mga netizen na nag-zoom in sa mga larawan at nakapansin ang balahibo ng katawan na para sa kanila ay patunay na hindi ito gawa sa balat ng baboy gaya ng sinasabi. Malalaki rin umano ang pores ng baboy kumpara sa nakikita sa mga larawan. May isa pang nagsabing nakita niya ang tila sapatos ni Yu Menglong na may pulang tali na umano'y nakadisplay. Sa isa pang video, makikita raw ang isang silid sa 798 Art Museum na may matataas na arch door at mga pagkaing nakakalat. Ang ilan ay kahawig ng Western-style barbecue habang ang iba ay hindi na makilala. Pinaka-nakakakilabot para sa ilan ang isang mapusiyaw na pink na jacket na nakasabit sa dulo ng pader na halos kapareho ng jacket na minsang suot ni Yu Menglong. Inanyayahan ang mga manonood na suriing mabuti ang detalye at magpasya kung ito nga ba ay kanya. Kung totoo ito, ang implikasyon ay tunay na nakakabigla. Mayroon pang isang kahina-hinalang detalye na ang isang exhibit na orihinal na nakatakdang magtapos noong ika-31 ng Agosto ay bigla na lamang pinalawig hanggang ika-8 ng Oktubre nang walang malinaw na paliwanag. Karaniwan, ang mga eksibisyon ay matagal nang pinaplano at bihirang-bihira ang biglaang pagbabago ng schedule. Kaya't natural na magtanong ang marami kung may kaugnayan kaya ang isang buwang pagpapalawig ng exhibits sa umunoy pagkakakulong kay Yu Menglong o sa iba pang mga artista. Ang pinuno ng 798 Art District ay si Kai Junwoo, Assistant General Manager ng Chixing Huadian Company Limited. Kilala rin siyang may kakilala kay Hua Jun, ang CEO ng Mango Media. Kung may mas malalim pa bang ugnayan ang dalawa ay hindi malinaw, ngunit ang sitwasyon ay tiyak na nagbubukas ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Ang buong timeline ng trahedya ni Yu Menglong. Isang netizen ang masusing nagtipo ng timeline at mga lokasyong kaugnay sa umunoy pagpaslang kay Yu Menglong. Ayon sa kanyang pagsasaliksik, noong ika-31 ng Agosto, may video raw na kinunan sa apartment 506 Building 18 Sunshine Shandong Complex, Shibanya, kung saan makikitang tinatakot si Yu at sinasabit sa labas ng bintana bagamat hindi naman siya tuluyang nahulog. May mga screenshot mula sa isang Xiaohongshu account na nagpapahiwatig na nabasag ang bintana sa mismong araw ding iyon. Matapos nito, sinasabing inilipat-lipat si Yu sa iba't ibang lugar habang patuloy ang umunoy pang-aabuso sa kanya. Kabilang sa mga nabanggit na lokasyon ang Suzhou Zajie Company sa GMA Fashion Center, ang Bulgari Hotel at ang 798 Art District bago siya ibinalik sa isa pang gusali sa Sunshine Shandong. Kalaunan, dito na raw nakunan ng mga paparazzi ang footage ng kanyang nakakamatay na pagkahulog. May isa pang netizen ang muling bumuo ng timeline ni Yu bago ang kanyang huling pampublikong paglabas. Ayon dito,
Posibleng nawala na ang kanyang kalayaan noong Setyembre ng 2024, halos isang taon bago ang kanyang pagkamatay. Batay sa mga ulat, matapos mag-expire ang kontrata ni Yu noong 2021, siya ay na-freeze sa industriya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos, noong ikasiyam ng Hunyo 2023, bigla siyang lumabas bilang male lead sa seryeng One Umbrella in the Rain, Yixin Yan Yu, katuwang ang aktor na si Woo Jun Yu. May hinala rin na ang isang longtime fan na si Shin-chi na sumusuporta kay Yu mula pa noong 2011 ay maaaring nag-invest sa proyekto. Si Shin-chi ay itinuturing na malapit na kaibigan ni Yu kasama sina Jupin at Du Chang. Pagsapit ng Mayo 2024, silang tatlo ay nagtatag ng isang kumpanya. Noong Setyembre 2024, pinalitan ang assistant ni Yu at ang pumalit ay si Du Chang. Noong ika-25 ng Setyembre, bumisita si Yu sa Universal Studios kung saan naroon din si Wu Yaotao na sinasabing nobyo ni Jupin. Mula noon, ayon sa mga netizen, nagsimula raw mabuhay si Yu sa ilalim ng maigpit na pagmamatiyag. Pagkaraan ng ika-22 ng Nobyembre 2024, lalong naging kakaiba ang mga pangyayari lalo na nang buwagin ang Shanghai Xiamen Studio ni Yu. Ilang beses ding nakunan ng litrato si Du Chang na may tila galit o agresibong ekspresyon. Pagsapit ng Abril 2025, pansamantalang nawala si Yu sa publiko. May mga chismis na nagsasabing sumali raw siya sa isang escape room game noong ikasiyam ng Abril. Noong ika-11 ng Abril, sa isang livestream para sa promosyon ng seryeng Chivalrous Hero, napansin ng mga manonood ang mga sugat sa kanyang labi at kamay, ang pamumula ng kanyang mukha, at ang pangkalahatang hindi maayos na kalagayan. Ayon sa isang ulat, si Wu Yaotao ay may-ari umano ng isang escape room business. Kalaunan, lumabas ang impormasyon na noong ika-6 ng Hunyo, binanggit ni Yu sa Xiaohongshu ang isang film exhibition na naka-schedule sa ika-6 ng Setyembre sa 798 Art Zone. Sa parehong araw, nagkaroon ng birthday party si Cheng Ching Song sa Pingji Hot Pot Restaurant na dinaluhan ni na Shin-chi at Yan Hairong na matatagpuan lamang sa mga 20 minuto ang layo mula sa 798. Noong ika-16 ng Hunyo, may kumalat na larawan na nagpapakita kay Yu na katabi si Du Chang at makikita ang mga pasa sa gilid ng kanyang mata. Noong ika-9 ng Hulyo, isinara ni Yu ang kanyang Xiamen Dongyang Studio. Pagdating ng ika-16 ng Hulyo, siya at si Wu Yaotao ay nakuhanan ng litrato habang lumilipad mula Shanghai patungong Beijing. Suot ni Yu ang asul na t-shirt at beige na pantalon, kapareho ng uniforme ng mga staff sa Suzhou Jiaje Company. Noong ika-13 ng Agosto, ginawa ni Yu ang kanyang huling pampublikong paglabas kung saan kapansin-pansin ang kanyang kaba at takot. May mga pahayag din na sinasabing kinuha ang kanyang cellphone at posibleng ang mga sumunod na post sa ilalim ng kanyang pangalan ay hindi na siya ang may gawa. Isang audio recording din ang kumalat na naglalarawan ng pagpatay sa isang aso na umano'y may kaugnayan sa pansamantalang tirahan ni Yu sa Shanghai. Ayon sa mga kapitbahay, ilang beses na raw may nangyaring kahalintulad na insidente. Batay sa kabuang timeline, lumalabas na mula nang mapalitan ang kanyang assistant ng si Du Chang noong Setyembre 2024. Unti-unting nawala ang kalayaan ni Yu at madalas umano siyang sinasaktan. Ayon sa mga paratang, sina Du Chang, Jupin at Wu Yaotao ay salit-salit na nagbabantay sa kanya. Sa huling taon ng kanyang buhay, si Yu Menglong ay nawala ng kalayaan sa pilitang magsara ng 2 studio at paulit-ulit na inatake. Sa ilang beses na lumabas siya sa publiko, malinaw na napansin ng mga manonood ang kanyang mga pinsala. May isang viral na CCTV clip na nagpapakita ng isang lalaking tumatakbo habang hinahabol at sinasaktan. Kasunod ang eksenang may isang taong hinihila sa lupa.
Maraming netizen ang naniniwalang si Yu ang nasa video, bagamat may ilan namang nagsasabing bahagi lamang ito ng isang escape room game. Gayunpaman, habang dumarami ang ebidensya, mas lumalakas ang paniniwalang si Yu nga ang biktima sa video. Ang footage ay sinasabing kinunan noong 9 ng Abril 2025. Ang sinasabing may-ari ng escape room na unay inakalang si Wu Yaotao ay kalaunay pinangalanang si Zhao Yunqi. May mga screenshot mula sa Xiaohongshu na nagpapakita ng account na mysterious gentleman na nagpost ng CCTV video ng umunoy pananakit kay Yu. Ang account na ito ay iniuugnay sa Heibo Cultural Creative Company sa Hangzhou. Ayon sa Chichacha Records, ang Hangzhou Shangcheng Heibo Network Technology Co. Limited na legal na kinakatawan ni Zhao Yunqi ay konektado sa 22 negosyo at 6 na corporate groups. Nang hanapin sa ChatGPT, lumabas si Zhao Yunqi bilang isa sa mga producer ng One Umbrella in the Rain. Kung totoo ngang nag-invest si Shinchi sa pelikula, ipinapahiwatig nito ang malapit na ugnayan nina Shinchi at Zhao Yunqi. Ipinapakita rin ito na posibleng hindi kailanman tunay na nakawala si Yu sa kontrol ng makapangyarihang mga financer. Mula sa kanyang kontrata noong 2021 at 3 taong pag-freeze hanggang sa kanyang biglaang pagbabalik noong 2023. Tila nabubuhay siya sa ilalim ng patuloy na manipulasyon at takot. Ayon pa sa ilang netizen, sa silid kung saan umano pinahirapan si Yu, may mga poster daw ng mga bituing tulad ni na Leslie Chong at Teresa Teng na nakasabit sa dingding. May mga haka-haka rin na maraming kabataang celebrity na misteryosong namatay at maaaring biktima rin ng parehong mga lihim na puwersa. Sa huli, napansin ng mga netizen na halos nabura ang lahat ng bakas sa Weibo account ni Yu Menglong gaya ng mga komento, post at update. Ang dati mahigit 38 billion views ay bumaba umano sa higit kumulang 50 million. Hindi na rin lumalabas ang kanyang profile sa search results at parehong nabura ang kanyang mailbox at Yahoo account na posibleng naglalaman ng sensitibong impormasyon. Gaya ng babala ng British psychic, maaaring may mga clue pa rin nakatago sa mga livestream at social media post ni Yu Menglong. Posible kayang nagpanik ang mga sangkot at sinubukang burahin ang lahat ng ebidensya? At ang tinatawag bang Hell Diary ang tunay na magbubunyag ng katotohanan? Sa mga nakaraang video, nabanggit ang isang suspect na tinutukoy ng mga netizen na si Wang Yusen, isang screenwriter at producer. Matapos ang pagkamatay ni Yu Menglong, nag-post siya na 2 beses daw siyang nailigtas ni Yu mula sa pagwawakas ng kanyang sariling buhay. Ang una ay noong New Year's Eve 2019 nang siya ay nasa isang rooftop at nakatanggap ng mensahe at mga salitang pampalakas ng loob mula kay Yu. Ang ikalawa ay noong New Year's Eve 2023 nang mahinahong sinabi ni Yu na hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Mula sa kanyang mga salita, malinaw na may malapit na ugnayan ang dalawa. Gayunpaman, ayon sa ilang netizen, kalaunan ay nagpost umano si Wang ng ilang entries sa Instagram sa ilalim ng pamagat na Hell Diary na naglalaman ng mga nakakabahalang pahayag. Noong 21 ng Agosto, sinasabing isinulat niya na binubuksan niya ang masasakit na alaala at naaalala niya ang init ni Yu. Hindi raw iyon basta init lamang, kundi iyon ay pag-ibig, isang init na maaaring ipagpalit sa pera at kapangyarihan. Ayon sa kanya, hanggat tatakasan niya ang kanyang konsensya, makakamtan niya ang liwanag. Sinasabing siya ay makukulong sa dilim ng moralidad at ganoon din si Yu, ngunit sisimulan niyang gamitin ang init na iyon upang akitin siya papasok sa hawla. Binanggit na ang mga salitang tulad ng transaksyon, pera, kapangyarihan at hawla ay tahasang sumasalungat sa dati niyang inilarawang banayad at maalagang imahe ni Yu Menglong.
Mas lalo pang naging mabigat ang sinasabing entry niya noong ika-8 ng Setyembre. Ayon sa kanya, si Yu Menglong ay nakakulong at nasa napakasamang kalagayan at bandang 3:00 ng hapon ay nakipagkasundo siya sa mga nasasangkot. Idinagdag niya na ginawa niyang kasinungalingan ang kanilang pagkakaibigan, mga kasinungalingang lubhang nakasakit sa kanya. Dagdag pa niya na si Yu ay nakakulong at nananawagan siyang pakawalan siya dahil ang pag-ibig na kanyang tinalikuran ang naging trahedya ni Yu. Sa huli, sinasabing noong ika-9 ng Setyembre, tiningnan niya si Yu sa huling pagkakataon na itinuturing niyang hatol sa kanyang kamatayan. Nag-iwan pa siya ng tala na nagsasabing mula ika-8 hanggang ika-9 ng Setyembre 2025, magkakaroon ng blood moon. Ayon sa kanya, maaaring suriin ng sinuman ang impormasyong ito. Anong uri ng eksena ang inilalarawan ng mga salitang iyon? Kung ihahambing sa opisyal na pahayag na si Yu Menglong ay namatay dahil sa aksidenteng pagkahulog habang lasing, alin sa dalawang bersyon ang mas tila malapit sa katotohanan? Gayunpaman, upang manatiling patas at objektibo, mahalagang banggitin na dahil nakalak ang Instagram account ni Wang Yusen, hindi na maaaring i-verify ng hiwalay ang mga screenshot na ito. Sa kabila nito, kapansin-pansin na ang panahon at nilalaman ng mga post ay halos tumutugma sa yugto kung kailan naganap ang trahedya ni Yu Menglong. Sa isa sa mga kumakalat na screenshot, makikita rin sa isang greeting card na minsang ipinadala ni Yu kay Wang. Nakasaad dito na Dear Classmate Yusen, huwag ka nang magpupuyat pa. Sapat na payat ka na. Sana ay matagpuan mo ang ideal mong oppa. Samantala, lalong naging kontrobersyal ang pagkakakilanlan ni Wang Yusen. Noong una, nakipagtalo pa siya online tungkol sa sinapit ng alagang aso ni Yu at noong ika-4 ng Oktubre, nag-post siya na ligtas daw ang aso at may umampon na rito ngunit tumanggi siyang ibunyag kung sino. Sa halip na pahupain ang hinala, mas lalo nitong pinalakas ang paniniwala ng ilang netizen na tila siya ay may tinatakpan. Dahil sa tumitinding batikos, binura niya ang nasabing post at hindi naglaon. Nawala rin ang kanyang Weibo account. Ano ang masasabi ninyo tungkol kay Wang Yusen? Malaya kayong maibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayong muli sa mga susunod na episode.